Hi, I'm Will Gozum. Enjoy watching PBA Draft Room. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Hindi masyado malalim ang power forward list na to compare sa last draft. Pero bukod sa may PBA starter caliber dito, ay may ilan ding quality backup power forwards dito na pwedeng makuha sa second round. Pero nga po, sisimulan na natin. Sa rank 10 ay ang 6'3" na si Jonas Tibayan. Hindi nabagyan ng magandang playing time sa UAAP si Jonas. Pero ngayon sa NPBL para sa Quezon City, ay mas naipapakita na niya ang kanyang reliable outside shooting. At bumabalik na din ang kanyang confidence. May chance din mapick si Tibayan next year. Dahil pwedeng sa PBA lumabas ang kanyang potensyal dahil sa experience niya bilang former Gilas Cadet sa SEA Games. Sa rank 9 ay 6'3" na si Ira Batalier. Sa UST at Letran pa lang ay palaging maasahang defensive stopper si Ira. Patuloy niya ginagawa yan ngayon sa NPBL para sa Manila. Kaya pwede siyang i-consider next draft i-pick sa third round ng mga finals contending team na naghahanap ng role player. Sa rank 8 ay 6'4" na si James Tempra. Sa last season niya sa FEU, medyo tumaas ang stock ni James dahil sa kanyang mga hustle plays at interior defense. Kahit sa minimal playing time, ay patuloy siyang nagiging productive ngayon sa MPBL para sa contender na Manila. Mas mag-improve pa this season ng kanyang offensive skills ay pwedeng tumaas pa ang draft stock niya. Sa rank 7 ay 6'3" na si Jopet Soriano. Biglang tumaas ang draft stock ni Jopet sa kanyang final NCAA season dahil naging number 1 sa standing ang Mapua bilang main power forward nito. Dahil na din sa kanyang interior defense at mga energy plays. Pero dapat niya magawa uli ang ganyang energy at inside presence ngayon sa MPBL para sa San Juan upang mas tumaas pa ang draft stock niya. Sa rank 6 ay 6'5" na si RJ Minerva. Nagkaroon naman ng decent career sa UAAP si RJ para sa NU bilang backup big man. Pero ngayon sa PSL at MPBL para sa team ng Quezon ay kitang mas lumakas ang katawan niya at malaki na din ang in-improve ng kanyang inside game. Kung matutulungan niya magkampiyon ng Quezon sa MPBL gaya ng ginawa nila sa PSL, ang magiging surefire third rounder na siya. At posible na din mapick kahit sa late second round. Sa rank 5 ay 6'5" na si Rodel Gravera. Si Rodel na siguro ang pinakamalaki ang tinaas ang draft stock sa list na to after ng college career niya. Dahil sa PSL at MPBL niya, mas na-showcase ang kanyang athleticism at versatility. Magpatuloy lang ang improvement ng kanyang overall game at pwedeng mapick siya kahit sa second round ng next draft. Sa rank 4 ay 6'4" na si Don Ochea. Ilang taon na dinedelay ni Don ang pagsali sa draft, pero slowly but surely ay kitang-kita ang nagiging improvement ng kanyang overall game. Before ay maaasahan lang siya bilang stretch for at rebounder. Ngayon ay pwede na din siya i-slide sa 3 spot. Kahit kung instant veteran power forward ang hahanapin ng mga scout sa next draft, ay pwedeng si Don ang isa sa kanilang maging option. Sa rank 3 ay ang 6'5" na si Vince Magbuhos. Solid ang naging final season ni Vince sa UAAP dahil siya ang tumayong go-to guy ng Falcons na nag-contend sa Final Four. Pero kung mas magiging consistent pa siya ngayon sa MPBL para sa team ng contender na Nueva Ecija, ay pwedeng masolidify na niya ang pagiging second rounder sa next draft. Sa rank 2 ay 6'5" na si Ace Sandagon. Kung sa last draft na sumali si Ace ay pwedeng nakuha na ito sa second round. Pero kung ipagpapatuloy lang niya ang kanyang mga double-double games at pagiging isa sa best inside operator sa MPBL ay talagang tataas pa ang stock niya. Lalo na kung mapagkakampiyon niya ang Quezon sa MPBL kahit injured si Gozum this season. At ang best power forward prospect sa lista to ay ang 6'6" na si Will Gozum. Currently ay may knee injury si Will, pero hindi ito hadlang para maging surefire first rounder pa din siya sa next draft. May chance pa naman siya masolidify ang pagiging top 5 pick kung magiging double-double machine pa din siya sa next MPBL season. May mga possible fill-up pa na madadagdag dyan kung makakahabol next draft gaya nila Lawrence Domingo, kaya pwedeng mas lumalim pa itong power forward list. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.